Biruin mo, wala namang umiintindi. Pero ngayon, ang mahalaga na, kasi wala nang bibigay, kahit mali pa sila, wala nang mali-mali pa sa kami. Ito kami ang power. Pero lang ang usapan ngayon. Hindi na wala nang mali o tama. Pera na magaganahin ngayon. So, yun ang masasabi natin. Pero may pag-uusapan tayo ngayon. Para mga kasi ito ang ating talagang topic. Meron tayong babasahing testimony na tungkol sa ibang bansa. Tungkol sa ibang bansa, hindi tungkol dito sa atin. So, ito na ating babasahin ngayon. Ang espada ay tumimbang ng 3 kilo sa aking mga kamay. 90 sentimetro ng hinulma na bakal na pinatalas para hiwain ang hangin. So ito isang testimony. Ang nagte-testimony dito, kasi ang pinag-uusapan natin kanina pati ito na ang anak ng Diyos, may mga patotoo. Etong taong ito, pangalan, ay isang bihira tayo makakarinig na ganitong testimony. Kasi ang salita ng Diyos, nakasulat sa Bible, ano ba yan? Testimony rin yan. Testimony ng mga apostol na tinatawag na inspired ng Holy Ghost. So, ganun din naman ang ating pag-uusapan ngayon. Isang testimony. Yan. Nakita ko ang espadang iyon na naputol sa isang malakas na hampas. Nakita ko ang mga ulong gumulong sa puting marmol ng plaza. Alam ko ng eksakto ang perpektong anggulo, ang kinakailangang bilis, ang eksaktong puwersa. Ngunit nang ibinaba ko ang espadang iyon patungo sa leeg ng aking nakababatang kapatid, ang bakal ay yumuko na parang goma. At sa imposibleng sandaling iyon, lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa Diyos ay naglaho sa harap ng aking mga mata. Ang pangalan ko ay Rashid Al-Fahad. Sa loob ng 18 taon, ako ang imam ng Grand Mosque sa Riyadh, isa sa pinakamalaking mosque sa Saudi Arabia. Tuwing Biyernes, nangunguna ako sa 5,000 matapat na panalangin. Ang aking puting tunika ay walang bahid. Ang aking turbante ay perpektong nakaguhit ng may katumpakan na taning mga taon lamang ng pagsasanay ang makakamit. Ang aking balbas ay tinina ng tradisyonal na hena ayon sa mga kaugalian ng mga ninuno. Nang naglalakad ako sa mga pasilyong marmol ng mosque, ibinababa ng mga lalaki ang kanilang tingin bilang paggalang. Ang mga babae ay tumitigil. Itinuro ako ng mga bata sa kanilang mga magulang ng may paghanga at takot. Makapangyarihan ako, iginagalang ako, kinatatakutan ako. Ako ay 42 taong gulang nang magsimulang gumuho ang aking mundo. Hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa isang tawag sa telepono noong 3:15 ng umaga noong March 19. Nag-vibrate ang telepono sa bedside table, binasag ang katahimikan ng aking bahay na matatagpuan sa eksklusibong kapitbahay ng Almala. Tiningnan ko ang screen, isang hindi kilalang numero. Naisip kong huwag sagutin, ngulit may kung ano sa loob ko na nag-udyok sa akin na tumugon. Imam Al-Fahad. Ang boses ay tuyo, opisyal, walang anumang emosyon. Oo, sino ang nagsasalita? Pulisya ng relihiyon. Ang kanyang kapatid na si Khalid ay naaresto sa paliparan ni King Khalid habang sinusubukang umalis ng bansa. Siya ay natagpuang may dalang mga ipinagbabawal na materyal. Christian literatura, isang Biblia. Inamin niya ang apostasiya. Tumigil ang mundo. Apostasiya, ang pinakamapanganib na salita sa buong kaharian. Ang salitang nangangahulugang pagtataksil sa pananampalataya, pagtalikod sa Islam, pagtanggi ng lahat ng sagrado. Ang salitang may iisang pangungusap lamang, ang mawalan ng buhay sa publiko.
Mukhang may mali, bulong ko. Kahit na parang walang laman ang boses ko kahit sa sarili ko. Ang kapatid ko ay isang petroleum engineer, nagtatrabaho, isang Biblia. Inamin niya ang apostasiya. Tumigil ang mundo. Apostasiya, ang pinakamapanganib na salita sa buong kaharian. Ang salitang nangangahulugang pagtataksil sa pananampalataya, pagtalikod sa Islam, pagtanggi ng lahat ng sagrado. Ang salitang may iisang pangungusap lamang, ang mawalan ng buhay sa publiko. Mukhang may mali, bulong ko, kahit na parang walang laman ang boses ko kahit sa sarili ko. Ang kapatid ko ay isang petroleum engineer, nagtatrabaho para sa pambansang kumpanya. Isa siyang kagalang-galang na tao. Dati, putol ng boses, hindi na layon. Ngayon, isa na siyang apostata. At ikaw, bilang imam at nakatandang kapatid, ay ipapatawag bukas sa konseho ng relihiyon. Magandang umaga, pinutol ang linya. Nakaupo ako sa madilim na bahagi ng aking silid. Nanginginig pa rin ang telepono sa aking kamay. Si Khaled, ang aking nakababatang kapatid. 7 years na mas bata sa akin. Ang batang dating sumusunod sa akin kahit saan matapos mamatay ang aming mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Pilalaki ko siya, ginabayan ko siya, tinuruan ko siyang magdasal, magbasa ng Quran at maging isang mabuting Muslim. Paano ako nabigo ng ganito kalubha? Napakabilis dumating ang bukang liwanag. 9:09 ng umaga, nagpakita ako sa guso ng konseho ng relihiyon. Isang kahangahangang guso na gawa sa bato at salamin sa puso ng Riyadh. Dinala ako sa isang conference room na may itim na marmol na sahig at dingding na natatakpan ng gintong kaligrapiyang Arabiko. 7 lalaki ang naghintay sa akin na nakaupo sa likod ng mahabang tela. Kilala ko silang lahat. Nakipagtimpla ako ng taas sa kanila. Nakipagdebate ako sa kanila ng teolohiya at nakipagtawanan ako sa kanila. Ngunit ng araw na iyon, ang kanilang mga mukha ay bato. Imam Al-Fahad, sinimulan ni Sheikh Al-Harbi, ang pinakamatanda sa grupo, gamit ang isang boses na umalingaw-ngaw na parang malayong kulog. Ang kanyang kapatid ay nakagawa ng pinakamalubhang krimen. Pinanggihan niya ang Islam. Ginakap niya ang relihiyon ng mga hindi mananampalataya. Sinubukan niyang tumakas parang duwag sa gabi. Siya ay naaresto kasama ang kanyang asawang si Amamra at ang kanilang 2 anak. Nagpatuloy ang isa pa, Samir, 12 years old, at Ila, 9. Lahat ay may nakasabit na krus sa kanilang mga leeg. Lahat ay umamin na sumusunod kay Jesus. Lumublob ng misis lalo ang aking puso sa bawat salita. Hindi lamang si Khaled, kundi pati na rin si Amamra, ang aking matamis na hibagag na naghanda ng pinakamasarap na kabsa sa buong Riyadh. So dito, sa testimony na ko, pangalan na Imam Rashid, yung kanyang kapatid daw na matataas ang pwesto ng mga tao ko, ayon sa istorya niya. Kaya naman, Imam sa sikat na mosque sa Saudi. Actually, Saudi yung tao. Dito, pinag-testigo nila. Kaya nasabi ko kanina, parang karaniwan na lang natin ang makarinig na pinapalagan ng Lord, pinapalagan ng Lord, pinutahan ko nga akong dito sa lumayo, pumunta din dahil sa Amerika na evangelist. Napalalim na naman mga sa akin po sa Antipolo. Maraming balik. At yun na, yung sabihin, paano hindi man ikaw balik kasi parang kulang naman ang pwede mo para ngayon na. Pero walang isip para normal na sa akin. Pero ito ay usapan dito. Tuloy natin ang usapan. At ang mga bata, Diyos ko nak. Nagpatuloy ang isa pa, Samir, 12 years old,
at ila, 9. Lahat ay may nakasabit na krus sa kanilang mga leeg. Lahat ay umamin na sumusunod kay Jesus. Lumublob ng misis lalo ang aking puso sa bawat salita. Hindi lamang si Khaled, kundi pati na rin si Amamra, ang aking matamis na hibagag na naghanda ng pinakamasarap na kabsa sa buong Riyadh. At ang mga bata. Diyos ko, ang mga bata. Malinaw ang pangungusap. Pahayag ni Al-Harbi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng walang awa. Pampublikong pagpupugot ng ulo, isang halimbawa para hindi sumunod ang iba sa kanilang landas ng kapahamakan. Dahan-dahan akong tumango, kahit na ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw bilang pagtutol. Alam ko ang batas. Tinuro ko ito mismo mula sa pulpito ng loob ng halos 18 taon. Tapos yumuko si Al-Harbi at ang sumunod niyang salita ay tumatak sa akin parang mga sibat. At ikaw, Imam Al-Fahad, ang tutuparin ng hatol. Ikaw ang may hahawak ng espada. Ibabalik mo ang karangalan ng iyong pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay buksot. Naririnig ko ang sarili kong paghinga, mabilis at mababaw. Nararamdaman ko ang pawis na namumuo sa aking noo kahit na may air condition. Hindi ko magagawa, bulong ko. So dahil nahuli yung kapatid niya na may mga literature doon sa Saudi, naakusahan sila ng apostasy. Apostasya sa Tagalog. Yung apostasya, ang hatol pala na dyan, pulot-ulo. Yun ang sila sa akin dito. Ulong sa Riyadh. Sa plaza ng Riyadh. Tuloy natin. O sa sandali, kapatid ko siya. Lumaki kaming magkasama. Ako na lang ang natitira sa kanyang pamilya. Hindi ko magagawa. Hindi ba? Lumakas ang boses ni Al-Harbi. Ang dakilang imam ng pinakamahalagang mosque sa Riyadh ay hindi maaaring sumunod sa batas ng Diyos. Nagdududa ka rin ba sa pananampalataya? Hindi iyon ang dahilan. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit nababasag ang aking boses. Kapatid ko lang talaga siya. Tapos malamig na sinabi ng isa pang miyembro ng konseho, kasama mo ang kanyang kapalaran, at pati na rin ang kanyang asawa at ang mga bata. Lahat sila ay hayagan. At hindi ito magiging mabilis, Imam Al-Fahad. Ito ay magiging mabagal. Ito ay magiging masakit. Ito ay magiging aral na hindi malilimutan ng ning man. Pinakawalan sila ng ang banta ay nakasabitit sa aking ulo, parang espadang nakasabitit sa isang sinulid. Meron akong 48 hours para magdesisyon. So, isa pa lang pinakamataas na imam to sa tinatawag na pangosong mosque sa Riyadh. Grand mosque sa Riyadh. Ito ang katunggulan ng imam na to. Pinakamataas na imam natin. Huwag pag-asana na nasa pakapapa ng equivalent sa Christianity. So, ibig sabihin, parang second ranking siya. Hindi naman pinakamataas. Kasi yung mga sila ng RB ay pinakamataas na lalo. Parang kung sa under siya ng subo. Yun ang sinasabi sa usapan. Patayin ang aking kapatid o makita ang kanyang buong pamilya na umalis sa pinakamakakilabot na paraan na maiisip at pagkatapos sundan ko silang mismo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako sa aking bahay parang isang multo na dumadaan sa mga litrato sa mga dingding. Ako at si Khaled ay mga batang nakangiti sa harap ng bahay ng aming mga magulang. Si Khaled sa kanyang pagtatapos sa engineering. Nandito ako sa kanyang tabi na may mapagmalaking kapatid na makikita sa bawat guhit ng aking mukha. Si Khaled sa kanyang kasal. Pinangunahan ko ang seremonya suot ang damit ng aking imam. Paano ako napunta dito? Kinabukasan, nakakuha ako ng pahintulot na bisitahin si Khaled sa bilangguan ng Al-Hayr, isang gray na konkretong kompleks na matatagpuan sa labas ng Riyadh. Dinala ako sa mga makikipot na pasilyos na amoy disinfectant at kawalan ng pag-asa.
patungo sa isang maliit na selda na may kinakalawang na relas. Nakaupo si Khaled sa sementadong sahig, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo. Nagmukha siyang payat, napapanurot na may pablang biglang nagbabago. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng ani ng may ani ng hindi ko pa nakikita. Kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng kahilak-hilakbot, ang aking kapatid ay nagliliwanag ng kapayapaan. Rashid, malamay na sinabi ni Khalid habang lumalapit sa relas. Kapatid, bakit? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang daangin. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo isinaalaala ang iyong pamilya? Bakit mo sinira ang lahat? Inabot ni Khalid ang kanyang kamay sa pagitan ng relas at hinawak ang akin. Malamig ang kanyang balat, ngunit mahigpit ang kanyang pagkahawak. Natagpuan ko ang katotohanan, kapatid. Nagpakita si Jesus sa akin 2 taon na. Nagtatrabaho ako sa disyerto sa isang liblib ng larangan ng langis. Hating gabi na, nag-iisa ako sa aking tenda at biglang nagkaroon ng liwanag. Liwanag na hindi nagmumula sa anumang lampara at isang boses na nagsabi sa akin, Khaled, bakit mo ako hinahabol? Wala akong hinahabol, ngulit naiintindihan ko. Hinahabol ko ang kasinungalingan sa halip. At yun po ang chapter na sa pumunta tayo sa chapter 2. Tapos po tayo sa portion. Niya ng ganito katindi ang pagbitay, kung ang Islam lamang ang katotohanan. Pinigilan ba niya ng ganito katindi ang pagbitay? Kung ang Islam lamang ang katotohanan, bakit siya nagpakita ng ganoon kalaking paglingap sa isang tumalikod sa Diyos? Kung tama kami, bakit ang Diyos mismo ay tila kakampi ng tinatawag nating erehe? Ang mga tanong ay nagpahirap sa akin araw at gabi. At unti-unti, hindi maiiwasan, nakarating ako sa isang konklusyon na nagpabago sa lahat. Ang Diyos na kayang yumuko ang bakal sa harap ng kanyang mga anak ay ang tunay na Diyos. Hindi ang Diyos ng katigasan at pagbitay. Hindi ang Diyos ng espadang humihiwa, kundi ang Diyos ng espadang tumatangging humiwa. Ang Diyos na nagpoprotekta sa halip na magparusa. Sa aking 2 taon sa bilangguan, sa lubos na pag-iisa ng aking selda, walang Quran, walang prayer rug, walang iba kundi mga konkretong pader. Tama din sabi, dahil dun sa mangyayari, itong imam na to ay nakulong. Dahil nga, nung kanyang i-execute yung hangin, yung pinaka-espada, hindi tumalang doon sa leeg ng kapatid niya. Nagkagulo ngayon yung mga tao doon. May hindi magdaan na doon. Hindi na napansin na may kumuha sa pamilya o ng kapatid niya. Hindi na pa sa yun ang sabi sa story. Ngayon siya ay nakakulong yung At aking sirang konsensya, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip na posible. Kinausap ko si Jesus. Hindi ko alam kung umiiral ka, bulong ko sa dilim. Hindi ko alam kung tama ang aking kapatid, ngulit kung totoo ka, kung ikaw ang bumaluktot ng mga espadang iyon, kailangan kong malaman. Kailangan ko ang kaparehong kapayapaan na nakita ko sa mga mata ni Khaled nang dinalaw ko siya sa mismong selda na ito. Kailangan ko ang katotohanan, anuman ang kapalit. Walang nakasisilaw na liwanag, walang naririnig na boses, walang dramatikong pagpapakita ng anghel, ngunit may nagbago sa loob ko ng sandaling iyon. Isang piraso na hindi ko maipaliwanag sa mga salita ang nagsimulang punan ang mga walang laman na espaso ng aking kaluluwa. Isang hindi maipaliwanag na katiyakan na hindi ako nag-iisa, na hindi ako kailanman nag-iisa, na kahit sa madilim na bilangguan na yun ay mayroong banal na presensya na kasama ko. Nang gabing iyon ay natulog ako ng walang bangungot sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Nagising ako ng iba, nagbago,
nagbagong loob. Ang ikatlong taon ay mas matitiis. Hindi na nila ako madalas tanungin. Napagbasyahan ng mga autoridad na hindi ko talaga alam kung paano nangyari ang himala na malamang na isa akong biktima at isa ring kasabwat. Binawasan ang aking sentensya hindi dahil sa awa, kundi para sa kaginhawaang pampolitika. Ang paggulong sa akin ng walang katiyakan ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong tungkol sa kung bakit nakabaluktot ang mga espada. Sa wakas, sa isang mainit na araw ng Agosto, 3 taon at kalahating buwan matapos akong maaresto, tinawag ako sa opisina ng direktor ng bilangguan. Imam Al-Fahad, panimula niya. Bagamat hindi na siya imam ng kahit ano, napagpasyahan na papalayain ka sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon. Dapat kang umalis sa Saudi Arabia sa loob ng 48 oras. Hindi ka na dapat bumalik. Hindi ka dapat magsalita sa publiko tungkol sa nangyari sa plaza. Kung lalabagin mo ang mga kondisyong ito, ang orihinal na sentensya ay ibabalik at isasagawa ng walang karagdagang paglilitis. Binigyan nila ako ng pasaporte, tiket ng eroplano papuntang Istanbul, Turkey at $500. Yun lang. 3.5 taon ng aking buhay ay binawasan sa isang pasaporte at $500. Lumabas ako ng bilangguan na suot ang parehong damit na suot ko pagpasok, ang mga punit na labi ng aking uniforme ng bilanggo. Wala akong mapupuntahan sa Riyadh. Ang aking bahay ay kinumpiska. Ang aking mga bank accounts ay na-freeze. Iniwasan ako ng aking mga dating kaibigan at kasama na parang ako ay nakakahawa. Isa akong ganap na paraya, isang buhay na paalala ng isang nangyaring mas pinipiling kalimutan ng gobyerno. Ang paglipad papuntang Istanbul ay umalis pagkalipas ng 36 oras. Ginulog ko ang oras na iyon sa paliparan, natutulog sa mga bangkong plastik. Ginagamit ang mga pampublikong banyo para maligo sa abot ng aking makakaya. Tinignan ako ng mga tao ng may paghamak o awa, walang kaalaman sa aking kwento, taning isang lalaking halatang nahulog sa kahihiyan. Nang lumipad ang eroplano mula sa Riyadh, tumingin ako sa bintana sa lungsod kung saan ginulog ang aking buong buhay na lumiliit ng lumiliit. Ang gintoang disyerto ay umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Ang mga tore ng mga moske ay naging walang kahulugang punto at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay naramdaman ko ang isang bagay na parang kalayaan. Istanbul ay pinaghalong kaguluhan at kagandahan. Dumating ako ng walang kakilala. Hindi nagsasalita ng Turkish, walang plano maliban sa mabuhay. Ginulog ko ang unang linggo na tutulog sa mga silungan para sa mga walang tirahan, kakain sa mga kusina ng kawanggawa, natututo sa mga kalsada ng isang lungsod na hindi akin. Ngunit ang Diyos na mga nakabaluktot na espada ay may ibang plano. Isang araw habang naglalakad sa distrito ng Fatik, narinig ko ang mga boses na kumikanta sa Arabic. Sinundan ko ang tunog patungo sa isang simpleng gusali na may maliit na krus sa itaas ng pinto. Isang simbahang Arabo, napagtanto ko. Isang lugar ng pagtitipon para sa mga Kristiyanong refugee mula sa mga bansang Middle Eastern. Nag-atilik ako sa pasukan. Ang pagpasok ay nangangahulugang hayagang pag-aamin sa aking bagong pananampalataya. Nangangahulugang tumawid ng isang linya na wala nang balikan. Ngunit ang mga boses, pinigilan ba niya ng ganito katindi ang pagbitay? Kung ang Islam lamang ang katotohanan, bakit siya nagpakita ng ganoong kalaking paglingap sa isang tumalikod sa Diyos? Kung tama kami, bakit ang Diyos mismo ay tila kakampi ng tinatawag nating erehe? Ang mga tanong ay nagpahirap sa akin araw at gabi. At unti-unti hindi maiiwasan, nakarating ako sa isang konklusyon na nagpabago sa lahat. Ang Diyos na kayang yumuko ang bakal sa harap ng kanyang mga anak ay ang tunay na Diyos. Hindi ang Diyos ng katigasan at pagbitay. Hindi ang Diyos ng espadang humihiwa, kundi ang Diyos ng espadang tumatangging humiwa. Ang Diyos na nagpoprotekta sa halip na magparusa. Sa aking 2 taon sa bilungguan, sa lubos na pag-iisa ng aking selda, walang Quran, walang prayer rug, walang iba kundi mga konkretong pader at aking sirang konsyensya, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip na posible. Kinausap ko si Jesus. Hindi ko alam kung umiiral ka. Bulong ko sa dilim. Hindi ko alam kung tama ang aking kapatid. Ngunit kung totoo ka, kung ikaw ang bumuluktot ng mga espadang iyon, kailangan kong malaman. Kailangan ko ang kaparehong kapayapaang nakita ko sa mga mata ni Khaled nang dinalawin ko siya sa mismong selda na ito. Kailangan ko ang katotohanan, anuman ang kapalit. Walang nakasisilaw na liwanag. Walang naririnig na boses,
Walang dramatikong pagpapakita ng anghel. Ngunit may nagbago sa loob ko ng sandaling iyon. Isang piraso na hindi ko maipaliwanag sa mga salita ang nagsimulang punan ang mga walang lamang na espasyo ng aking kaluluwa. Isang hindi maipaliwanag na katiyakan na hindi ako nag-iisa, na hindi ako kailanman nag-iisa, na kahit sa madilim na bilungguan na iyon ay mayroong banal na presensya na kasama ko. Nang gabing iyon ay natulog ako ng walang bangungot sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Nagising ako ng iba. Nagbago. Nagbagong loob. Ang 3 taon ay mas matitiis. Hindi na nila ako masyadong tinatanong. Napagpasyahan ng mga awtoridad na hindi ko talaga alam kung paano nangyari ang himala. Na malamang na isa akong biktima at isa ring kasabwat. Binawasan ang aking sentensya, hindi dahil sa awa, kundi para sa kaginhawaang pampulitika. Ang pagkulong sa akin ng walang katiyakan ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong tungkol sa kung bakit nakabuluktot ang mga espada. Sa wakas, sa isang mainit na araw ng Agosto, 3 taon at 5 buwan matapos akong maaresto, tinawag ako sa opisina ng direktor ng bilungguan. Imam Al-Fahad, panimula niya. Bagamat hindi na siya imam ng kahit ano, napagpasyahan na palalayain ka sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon. Dapat kang umalis sa Saudi Arabia sa loob ng 48 oras. Hindi ka na dapat bumalik. Hindi ka dapat magsalita sa publiko tungkol sa nangyari sa plaza. Kung lalabagin mo ang mga kondisyong ito, ang orihinal na sentensya ay ibabalik at isasagawa ng walang karagdagang paglilitis. Binigyan nila ako ng pasaporte, tiket sa eroplano papuntang Istanbul, Turkey at $500. Yun lang. 3 linya at 5 buwan ng aking buhay ay binawasan sa isang pasaporte at $500. Lumabas ako ng bilungguan na suot ang parehong damit na suot ko pagpasok. Ang mga punit na labi ng aking uniforme ng bilunggo. Wala akong mapupuntahan sa Riyadh. Ang aking bahay ay kinumpiska. Ang aking mga bank accounts ay na-freeze. Iniwasan ako ng aking mga dating kaibigan at kasama parang ako ay nakakahawa. Isa akong ganap na parya. Isang buhay na paalala ng isang pangyayaring mas piniling kalimutan ng gobyerno. Ang paglipad patungong Istanbul umalis pagkalipas ng 36 oras. Ginulod ko ang oras na yon sa paliparan, natutulog sa mga plastik na bangko, ginagamit ang mga publikong panyo para maliguan sa abot ng aking makakaya. Tinignan ako ng mga tao ng may paghamak o awa. Walang kaalam-alam sa aking kwento, tanging isang lalaking halatang nahulog sa kahihiyan. Nang lumipad ang eroplano mula sa Riyadh, tumingin ako sa bintana sa lungsod kung saan ko ginulod ang buong buhay ko na lumiliit ng lumiliit. Ang gintong disyerto ay umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Ang mga tore ng mga moske ay naging mga walang kabuluhang punto at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay naramdaman ko ang isang bagay na parang kalayaan. Ang Istanbul ay pinaghalong kaguluhan at kagandahan. Dumating ako ng walang kakilala, hindi nagsasalita ng Turkish, walang plano maliban sa mabuhay. Ginulod ko ang unang linggo na tutulog sa mga silungan para sa mga walang tahanan, kumakain sa mga kusina ng kawanggangaan, natututo sa mga kalsada ng isang lungsod na hindi akin. Ngunit ang Diyos ng mga nakabuluktot na espada ay may ibang plano. Isang araw, habang naglalakad sa distrito ng Fatik, narinig ko ang mga boses na kumikanta sa Arabid. Sinundan ko ang tunog patungo sa isang simpleng gusali na may maliit na krus sa ibabaw ng pinto. Isang simbahang Arabo. Napagtanto ko, isang lugar ng pagtitipon para sa mga Kristiyanong repuhyado mula sa mga gitnang silangang bansa. Nag-alinlangan ako sa pamasok. Ang pagpasok ay nangangahulugang hayagang pag-amin sa aking bagong pananampalataya. Nangangahulugang pagtawid sa isang linya na wala ng balikan. Ngulit ang mga boses na kumikanta ay hinila ako ng magnetikong puwersa. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Maliit lamang ang kongregasyon. Marahil ay 40 mga tao, mga lalaki at babae, bata at matanda. Lahat ay kumikanta ng may sigding damdamin na bihira kong makita sa mga moske kung saan 5,000 tao ay nagdarasal ng mekanikal. At pagkatapos, sa ikatlong hanay, may nakita ako na nagpatigil sa aking puso.
Lumingon si Khaled, ang aking kapatid, nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nagtagpo ang aming mga mata sa kabilang pasilyo. Sa loob ng 3 walang hanggang segundo, wala sa amin ang gumalaw. Pagkatapos ay tumakbo sa patungo sa akin, nakabuka ang mga braso at tumutulo na ang luha sa kanyang muka. Nagyakapan kami sa gitna ng pasilyo habang ang kongregasyon ay patuloy sa pagkanta. Walang kaalam-alam sa himala ng muling pagkakaisa. Nagyakapan kami bilang magkapatid na pinaghiwalay ng bilungguan at pagkatapon, muling pinagtagpo ng banal na lingap sa isang dayuhang lungsod. Hinanap kita, bulong si Kahed sa aking tenga. Nang malaman kong pinalaya ka na, hinanap kita sa lahat ng lugar. Alam kong dadalhin ka ng Diyos dito. Naroon din si Amamira at ang mga kriyatso. Si Samir, na ngayon ay 15 taong gulang na teenager, matangkad at may kumpiyansa. Leila, 12 years old, na may parehong kapayapaan sa mga mata na nakita niya sa kanyang ama. Lahat ay nakaligtas. Lahat ay ligtas. Lahat ay magkasama muli. Nang gabing iyon, pagkatapos ng serbisyo, dinala ako ni Khaled at ang kanyang pamilya sa maliit na apartamento na kanilang pinagsasamahan sa isang lumang 3 palapag na gusali. Naghanda sila ng piging gamit ang kaunti lang mayroon sila. Kanin, manok, salada, mainit na tinapay. Kumain kami magkasama, nagkwentuhan ng maraming oras, umiiyak at tumatawa ng salit-salit. Ikwento mo sa akin lahat. Sa wakas ay sinabi ni Khaled, anong nangyari pagkatapos naming umalis? Ikinwento ko sa kanya. Lahat. Ang bilungguan, ang psikolohikal na pagpaparusa, ang walang katapusang interogasyon, ang mga duda na lumuklob sa akin, ang nag-iisang pagbabago sa aking selda. Nang matapos ako, ay umiyak si Khaled. Hindi lamang itinuktok ng Diyos ang mga espada para iligtas ka. Dahan-dahan niyang sinabi. Itinuktok niya rin sila para iligtas ka. Para ipakita sa iyo ang katotohanan sa paraang hindi mo maikakaila. Nasaksihan mo ang isang imposibleng himala, Rashid. At ang himalang iyon ang nagpalaya sa iyo ng mga taon ng pagkabulag. Tama siya. Lahat ng kinalalahimod na iyon ay may layunin. Ginamit ng Diyos ang pinakamadilim na sandali ng buhay ko para basagin ang kadena na gumagapos sa akin ng dekadas. Ang mga susunod na buwan ay maintensibong pag-aaral. Itinuro sa akin ni Khaled ang tungkol kay Jesus. Hindi ang baluktot na bersyon na inilalahad ng Islam, kundi ang tunay na Jesus ng mga ebanghelyo. Nabasa ko ang Biblia sa unang pagkakataon sa buhay ko, at ang mga salita ay biglang lumitaw sa pahina ng isang buhay na hindi ko kailanman naranasan sa pagrarahi ng Quran. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay magtatamo ng awa. Nabasa ko sa Mateo. Naisip ko ang lahat ng pagkakataong nangaral ako tungkol sa kahustisyang walang habag, tungkol sa parusa na walang patawad, kung gaano kalaki ang nawala sa akin, kung gaano kalaki ang pinsala na idulot ko. Sa pagkakabasa ng mga testimonya ng isang tao, isang pamilya, na bihira natin marinig. Dito sa ating red kanda na mga organ, hindi tayo nakikinig, hindi tayo pisado. Pero sa ibang lugar naman, ang Lord, pakakita ng mga miracle para lang sila ay makakata sa Christianismo. So, maliban sa mananampalataya kay Jesus Christ, wala akong kaligtasan. Ang kaligtasan, yun nga sa kamatayan, porque umahatol ang bawat religion ng kamatayan, libre sila sa kamatayan. Ang bawat isa ay nasa ilalim ng kamatayan. Kaya si Jesus Christ namatay para tubusin tayo sa kamatayan. Kasi nga ang kamatayan, maaaring natetano ka, nakakapako ka, nagulas ka, nagpapupulong mo. Maraming uri ng dahilan para ganasin natin ang kamatayan. Sa mga mahihirap, nagkakausir para mamatay. Sa mayayaman, nagkakaroon ng sakit sa puso para ma-stroke, mga high blood, para kayo masasarap na pagkain.
Kahit sinong tao, kahit na papakinisipin ng mga Muslim o presidente ng mga Kristiyano, nasa ilalim tayo ng kamatayan. Kahit sino pa yung mga maraming pera na yan na nakulitibag sa mga yaman na iligan, dadanas siya ng kamatayan. Yan ang kailan. Walang libre, kahit na pasino pa yung bumahatol ng kamatayan, sila mismo nasa ilalim ng kamatayan. Paano mo hahatulan ng kapwa mo ng kamatayan ay nasa ilalim lahat ng kamatayan? Maaaring mahatulan mo dun sa ayon sa tinatawag na sistema ng religion nila. Tulad na tutulungan daw ng ulo. O pag tinulungan mo ng ulo yan, siguro mauuna ka lang na sa 50 years, malayang 50 years na yan sa bilang ng Diyos. Pagkatapos niya, danas ka rin ng kamatayan. Parehas din. Ang masakla pa niya, diretso sa impyerno. Doon, walang hanggang kamatayan. Sinasabi. Kaya sinasabi dito sa may Hebreo na sabi ko sa dos Bebe na Hebreo hanggang verse 7 ng ay kaya siya namatay para iligtas daw yung nasa ilalim ng kamatayan. Kaya sabi ko sa Hebreo, but Jesus who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death, para nasapin niya ang kamatayan for everyone. Yun ang sinasabi. Siyang dumanas ng kamatayan, nakalasap ng kamatayan, upang ang sino mang mananampalataya sa anak ng Diyos, hindi kadadanas ng kamatayan. Yun ang sinasabi ng salvation. Kung hindi kayo liligtas ng Diyos sa kasalanan, dahil hindi kaliligtas ng Diyos dahil sa lagi ka sa tinatawag na simbahan o mosque. Si Jesus Christ ang nagliligtas. Babayaran niya ng kanyang kasalanan ng kanyang buhay para sa iyo sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos na si Jesus naging tao para nasipin niya yung tinatawag na kabayaran sa kabayaran. Para siya ang maging kabayaran. Yun ang kadakilaan ng Kristo. Tayo ay maligtas sa kamatayan. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Kaya tayo ay naninimpalataya sa Kristo dahil nasa ilalim tayo ng kamatayan. Kaya yung mga pagyaman, pera, mga ganda ng pisikal o kalusugan, mga part lang yan ang tinatawag na pananampalataya. Pero ang major na tinatapik talaga sa pananampalataya, kaya napunta dito si Jesus para iligtas tayo sa kamatayan. Kasi ang tao nasa ilalim ng kamatayan. Ano yung kamatayan? Ang pinag-uusapan natin dito, death, suffering of death. Yung oras naman, namamatay ka na, nahihirapan ka. Kunyari, hindi ka makahinga, na-stroke ka eh. Yun ang death. Pag dumating na ang punto na yan, aalpas ka niya sa katawan natin, yung physical. Kasi hindi lang naman tayo physical, tayo ay may kaluluwa ang espiritu. Yan. Ano yung espiritu natin? Yan. Ang espiritu natin ay ang ating kaisipan, ang kaluluwa natin ay ang ating emosyon. Yung physical na puso natin, yan ang lakas natin. Yan ang gagaling ang lakas. Kaya pumupumpa ng dulo yan. Nagiging strength natin yan. Pag mahina ang buong ng puso, mahina rin ang katawan natin. Kaya sinasabi, the joy of the Lord is my strength. Kasi nagkakaroon ka ng kagalakan, umaganda ang buong ng puso ng tao. Sino mga benefits ng isang mananampalataya. So, mali talaga sila, nahahatol ng kamatayan. Pagamat pwedeng humatol ng kamatayan,
Pero hindi ibig sabihin, kailangan may tinatawag na may justice. Hindi yung justice. Eh, ano yung justice? Jesus Christ lang nagbibigay niyan. Kasi si Jesus Christ kaya pumatol dahil isang angel lang pwede tayong ilibigay. Isang angel lang ni Jesus Christ. Pero he let us to live until the appointed time hanggang sa hangganan natin. Baka sakaling magbago tayo, kilala natin ang Panginoon, tumawagin tayo at manampalataya. Ngayon, ang unang paghatol ang unang kahatulan, yung first niya ay yung hindi mo hindi ka manampalataya sa anak ng Diyos. Eh, paano nga paniniwala ang anak ng Diyos? Eh, maraming ang turo yan, maraming kumagsa, maraming balitantakan. So, hindi ganun kadali. So, katulad na lang, nagturo kong testimony kanina, nakita niya si Jesus Christ na piniliwanag. So, wala pa tayo mga Kristiyano, hindi natin nangyayari sa atin. Ibig sabihin, matindi yung pangangailangan, kaya kailangan gawin ng Jesus Christ. Pati yung yung establish ng tinatawag na Damascus sword, na bumaluktot ang mga talim na parang lupang sinasabi sa leeg o isang kalim. So, yun ang nangyari. Hindi lang isa yun kasi hindi natin na yung patuloy mo sa kasi limang sword yung bumaluktot sa kuya, 5. Kaya nagkagulo sa tinatawag na witness, 500 witnesses. Yun ang nangyari doon. So, nandito po natatapos ang ating nagsing mensahe. Ito po ang mensahe kaligtasan, Kristo Jesus. Uli na salamat at mga podcast. Tayo pagpalain ating Panginoon. Maraming salamat.